We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbaga mali maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Drop ball na malapit sa paaralan at barangay hall. Sa Malabago, Mangaldan, Pangasinan, ipinahinto ng PNP at mga opisyal ng barangay. Naka-alerto Jasmine Gabriel Galban. Ipinahinto ng mga opisyal ng barangay at PNP ang operasyon ng drop ball sa barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Paliwanag ng bagong upong barangay chairman, pinahintulutan ng dating mga opisyal ng barangay ang operasyon ng drop ball sa lugar, kasabay ng selebrasyon ng barangay fiesta. Pero dahil may tuturing itong iligal na sugal, idagdag pa na ilang metro lang ang layo nito sa isang paaralan at maging sa mismong barangay hall. Ihinto na po yung drop ball o yung operation po ng drop ball dahil hindi po siya nakakatulong sa mga mamamayan dahil yung mga ibang tao diyan pagka sahod nila diyan na nila parang sa kasugal po yan. Malimit din daw na nagiging ugat ng gulo o away ang drop ball sa lugar. Karamihan sa nasasangkot sa gulo mula sa ibang barangay. Cause ng gulo yan minsan maraming nangyaring gulo na diyan. Mas maganda yung wala na sa susunod na mga panahon, wala na sana yan. Sa ngayon, sinimulan ng baklasin ng drop ball sa lugar. Hindi na rin naabutan pang operator ng drop ball sa lugar. Iginiit ng Mangaldan Police na hindi nila pinahihintulutan ang anumang operasyon ng illegal gambling sa bayan. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sa ikapitong araw ng search and rescue operation sa bumagsak na Piper plane na may tail number na RPC 1234 sa Bulubundukin ng Sierra Madre sa Isabela, tuluyan na itong nalapitan ng mga ground rescuer. Ayon sa Incident Management Team, alas 11 kanina umaga nang marating ng mga ground rescuer ang bumagsak na eroplano. Unang nakita ang piloto na si Captain Levy Abul II na wala ng buhay. Gayunman, hindi nakita ang pasaherong si Erma Escalante sa crash site. Pero paniwala ng mga otoridad, nakaligtas sa plane crash ang pasahero. May nakita kasi silang makeshift shelter na pinaniniwalaang ipinatayo nitong malapit sa wreckage. Hindi pa nagbibigay ng karagdagang impormasyon ang IMT kaugnay sa pasahero. Kung maganda ang panahon bukas, dadalhin ang mga labi ng piloto sa landing zone ng helicopter ng rescuer at ililipad patungong Kawayan City. Tutulong naman sa investigasyon ang mga canine tracker na dadalhin sa crash site. Samantala, mahigit sa 50 ektarya ng manggahan sa Calasiao, Pangasinan, inatake ng fruit fly. Nakatutok, Jasmine Gabriel Galban. Sa ikatlong linggo ng Desyembre, sisimulan ng anihin ang mga bunga sa 2 ektaryang manggahan ni Mang Jose sa barangay Nagsaing, Calasiao, Pangasinan. Kung tutuusin, dapat sana'y aabot sa 300 na kaing ng manggang maaani. Pero sa kanyang tansya, swerte na raw kung makaani sila ng 200 kaing ng mangga. Karamihan kasi sa mga bunga, nasira at nabulok matapos tamaan ng fruit fly. Bibiyak sa kakuan na, mahulog na. Sayang. Sayang yun eh. Kaya ini-spam niya agad kung minsan wala kang magawa. Sa monitoring ng Calasiao Agriculture Office, aabot sa mahigit 50 ektarya ng manggahan ang apektado ng fruit fly. Katumbas ito ng kalahating porsyento sa kabuang taniman ng mangga sa bayan. Asahan na raw ang mababang produksyon ng mangga sa bayan ngayong Desyembre.
Para maisalba ang iba pang bunga, nagsasagawa ng malawakang pag-spray ng insecticide ang mga mango grower. Kasabay nito, may mga isinasabit din sa mga puno ng mangga na nagsisilbing proteksyon laban sa fruit fly. Fruit fly ma'am kasi ma'am yun yung nagbuhon doon sa mga ripe na fruit po natin or vegetable kasi doon sila nag-lay ng egg. And then kapag naka-enter na po sila doon, nakakapag-enter na rin po yung mga ibang bacteria na po pwede rin po na maging sanhi po ng cause nung fruit para mas mabilis po siyang masira. Sa ngayon, patuloy pa rin inaalam ng Agriculture Office ang lawak ng pinsalan ng pagtama ng fruit fly sa Calasiao. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Pasintabi po mga kapuso, problema ng ilang negosyante at mamimili ang mapanghing amoy sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Tutukan sa report ni Russell Simorio. Problema ng Anti-Littering Task Force ang mapanghing amoy sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Isinisisi ito sa umano'y hindi paggamit ng palikuran ng ilang fish dealer at kargador at umiihi na lang kung saan abutan. Dati nang pinagsisita ang ilang kalalakihan dahil sa pag-ihi sa pader o minsan pa nga diretso sa Pantal River. Nag-usap-usap din po kami ng aking mga kasama na minomonitor namin yung mga umiihi sa mga sa likod ng Magsaysay, konsignasyon sa mga truck. Patuloy po kaming nagmumonitor po. Aminado ang kargador na si Edwin sa paglabag sa bawal umihi dito policy. Sobrang sakit na, kaya malayo kasi, kaya doon siya umihi sa gilid-gilid. Pero masakit sa ilong, kabaho nga. Ayon sa otoridad, may 3 palikuran sa pamilihan. Ayon sa Task Force Disiplina, 500 pesos ang ipinapataw na multa sa mga nahuhuling umiihi sa pader o gilid ng pamilihan. Aabot naman sa 1,000 piso kung paulit-ulit na ang paglabag. Babala ko lang sa kanila, sana huwag na silang mag-violate ng ordinansa kasi sila rin yung kawawa. Patitikitan po sila. Regular naman ang pagsasagawa ng flashing sa mga pamilihan para matanggal ang mga nakasusulasok na amoy. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Russell Simorio, One North, Central Luzon. Natagpo ang patay sa dalampasigan ng Santa Catalina, Ilocos Sur ang sugatang spinner dolphin. Silipin sa report ni Ivy Hernando. Sa batuhan na sa gilid ng dagat ng Barangay Kabitogan, Santa Catalina, Ilocos Sur, natagpuan ng mga residente ang dolphin na ito na wala ng buhay at may mga sugat sa katawan. Hindi nakabalik sa tubig. Kasi dahil sa mga oras na yon, low tide na ma'am. Kaya walang nakakita, walang tumulong sa kanya na may balik sa dagat. Dumating sa lugar ang Coast Guard, kawani ng LGU at Provincial Fisheries Division para suriin ang dolphin. Napag-alaman na isa itong spinner dolphin na may habang 1.67 meters at tinatayang 55 to 60 kilos. Nasa sub-adult stage ang lalaking dolphin ayon sa Fishery Regulatory Coordinator. Ugali na raw ng marine mammals na pumagilid sa dagat kapag nakararanas ng sakit. Malamang meron na siyang iniindang sakit kaya naiwalay siya sa grupo. Nung nag-low tide na, hindi na siya wala nang tubig dun sa naka-strandedan niya. Kaya nagkasugat-sugat na. Hindi na isinailalim sa necropsy ang dolphin. Agad itong binaon ng otoridad. Pero paalala ng otoridad sa mga residente, sakaling may mamataan muling marine mammal na na-stranded. Ilagay nila dun sa may tubig para hindi direktang nakaano sa sunlight. Kasi dagdag pahirap po dun sa marine mammals po yun ma'am, pagka direct sunlight without water. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Kanya-kanyang diskarte naman ang mga kabataang palayanos na lumahok sa Palasebo at Pasagan ng Palayok. Natampok sa Larong Pinoy na isa sa mga aktibidad sa pagdiriwang ng ika-58 founding anniversary ng Palayan City. Mababaka sa mukha ng mga kalahok ang saya habang umaakyat sa kawayan na pinahiran ng langis. Nagbigay saya rin ito sa mga manonood. Marami rin ang sumali sa Basagan ng Palayok. Bukod sa Palasebo at Basagan ng Palayok ay meron ding agawan ng buko, basagan ng itlog at unahan sa paghuli ng biik. Nais ng LGU na mapanatili at mapahalagahan ang mga larong Pinoy para maipakita sa mga kabataan ang mga laro ng ating mga ninuno.
at makaiwas na rin sa sobrang paggamit ng gadgets. Samantala, umani ng papuri mula sa mga netizen ang 3 estudyante na nagsauli ng pitakang naglalaman ng pera sa Agoo, La Union. Kwento ng mga estudyante na nakilalang sila Luisa May Dumondon, Maureen Miana at Jeneline Refugia, na pawang mga estudyante ng President Elpidio Quirino National High School habang bumibili ng damit sa loob ng palengke ay napansin nila ang isang pitaka na naglalaman ng abot sa 15,000 piso. Hindi raw nagdalawang isip ang 3 estudyante na maibalik sa may-ari ang pitaka, kaya agad nila itong dinala sa tanggapan ng Market Division. Humanga ang mga netizen, lalo pat napag-alamang may sakit ang tatay ng isa sa mga nakapulot ng pitaka at lubos silang nangangailangan din ng pera. Namayani naman daw ang kabutihang loob at pagiging tapat ng mga estudyante at hindi pumasok sa kanilang isipan na pag-interesan ang hindi kanila. Kaya naibalik sa may-ari ang napulot na pitaka. Ano po kasi nakakakonsensya at saka baka po bonus po nung may-ari yun or may pagkagagastusan po sila. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Formal nang binuksan ang Calasiao Puto Festival 2023. Tunghayan sa report. Inumpisahan sa Thanksgiving Mass na sinundan ng Civic Parade ang formal na pagbubukas ng Puto Festival 2023. Iba't iba aktibidad ang dapat abangan simula ngayong araw, December 7 hanggang December 12. Ang pinakaabangan po ng ating mga kababayan, ang ating mga big events, isa po dyan ang hip-hop dance competition, ang ating bingo bonanza po, at ang ating Miss Calasiao Puto Festival 2023. Ang annual po na ating coronation night sa ating mga nagagandahang binibini ng Calasiao. Isa na rin po dyan ang Battle of the Bands at yung street party na makakasama po natin ng ating mga banda from Manila, ating mga national bands. Nakatakda naman sa December 11 ang Puto Day kung kailan magaganap ang Best Ways to Serve Puto, Puto Mosaic Construction and Design at Puto Eating Contest. Pipiliin din ang Best Puto Stall. Nagsimula ng mag-decorate ang ilang stall owners. Wala naman daw magiging problema sa supply ng puto sa bayan para sa mga nais bumili. Sa katunayan, doble na raw ang produksyon ng puto sa bayan kasabay ng Puto Festival. For sure, sasapat po at sosobra ang supply ng ating mga puto vendors. Dahil nga po annual celebration to at pinaghahandaan din po ito ng ating mga puto vendors. Pinagdarasal namin, madam, na maraming dadagsa para makabenta rin, makakabawi rin. Aabangan din kung may matitikman na bagong flavor ng puto. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Inaabangan na ng mga Dagupeño ang pagpapailaw sa mga atraksyong Pampasko sa lungsod. Makibalita tayo live kay Russell Simorio. Russell? Chris, maagang pagbate ng mga taga-Dagupan. Merry Christmas mga kapuso. Talagang sa mga oras na ito, naghihintay na ang mga taga-Dagupan sa pagpapailaw nitong ang Quintos Bridge dito yan sa Dagupan City na isa raw sa magiging Christmas attraction ngayong Pasko. At kasabay nga niyan, naghihintay na rin dito, inaasahang magpe-perform ang drum and lyre ng Dagupan City National High School at talagang nag-aabang na, napakasaya na ng mood, maingay na dito sa may Quintos Bridge. At pagdating naman sa seguridad, nakita natin kanina nag-iikot yung mga K9 dogs mula sa SWAT team. Ganun din nag-iikot ang mga pulis ng Dagupan City Police Station, maging ang mga public enforcers ng Poso, Dagupan City. Close muna for motorists sa mga oras na ito. Ito nga ang Quintos Bridge bilang pagbibigay daan dito nga sa pagpapailaw nito nga ang Quintos Bridge. At bukod dito sa Quintos Bridge, papailawan na rin mamaya, Chris, ito nga ang Paseo de Belen sa New de Venecia Highway, maging yung isa sa higanteng Christmas tree diyan din sa may rotonda sa New de Venecia Highway. Talagang ito raw yung Pasko, pagsisimula ng napakasayang Pasko dito yan sa Dagupan City. Dahil bukod sa pagpapailaw
magpapailaw sa mga Christmas attraction, aabangan din mamaya ang engaging fireworks display. Kaya talagang ito na yung mood, no? Napakasaya na dito sa Dagupan City. Tara na dito sa Christmas attraction nila. Balik sa'yo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Sa ibang balita, 9 na katao naman ang sugatan sa salpukan ng van at kotse sa Lawag City, Ilocos Norte. Tutukan sa ulat ni Gab De Luna. Sugatan ng 9 na katao matapos magsalpukan ng sinasakyang van at kotse sa bypass road na bahagi ng Barangay 45 Tangid, Lawag City, Ilocos Norte. Base sa investigasyon ng pulisya, patungo sa magkabilang direksyon ang dalawang sasakyan nang mangyari ang aksidente. Agad dinala sa pagamutan ng mga sangkot sa aksidente. Napag-alamang isang pulis ang driver ng kotse at positibong nasa impluwensya ng alak. Nung magkasalubong na sila, itong kotse, umagang ng linya. At yung driver ng kotse, ma'am, yung pulis, ma'am. Ayon sa PNP, nakatakdang i-relieve sa pwesto ang pulis na nagmaneho ng kotse. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang mga sangkot sa aksidente. He will be criminally and administratively liable. For the meantime, he will be reassigned. Marirelieve siya sa Bacara Police Station and he will be reassigned to the holding section of the Ilocos Norte Police Provincial Office. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Kasunod ng ibinabang heightened alert ng PNP sa buong bansa, nagsagawa ng inspeksyon ang ProCorps sa mga matataong lugar sa Baguio City. Pinuntahan ang pamosong Baguio Night Market na dinudumog ng mga turista. Nag-ikot din ang PNP sa mga pook pasyalan at inirerekomendang magkaroon ng metal detector sa lahat ng entry points sa mga parke, establisimento, terminals at sa lahat ng lugar na dinadagsa ng mga tao. Wala naman doon nakukuhang banta mula sa terrorist group pero binilaan pa rin ng publiko na maging alerto. Tayo mga 60 to 70% na ginagamit para sa na dideploy para sa katahimikan sa seguridad ng lahat ng pinupuntahan dito sa Baguio. Simpleng selebrasyon ng Christmas party ipatutupad sa Bangaldan National High School. Mandatory exchange gift ipinagbabawal. Narito ang ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Nakaschedule sa December 14 ang selebrasyon ng Christmas party ng mga estudyante sa Bangaldan National High School. Kasabay nito, binigyang diin ng pamunuan ng MNHS na simpleng selebrasyon lang ang papayagang ipatupad sa bawat classroom. Hindi mandatory ang contribution para pambili ng panghanda sa selebrasyon. Ipagbabawal din ang mandatory exchange gift. Ibig sabihin, kung ayaw makibahagi ng isang estudyante sa exchanging gifts o ang tinatawag na monito-monita, ay hindi siya pwedeng pilitin. Simple lang na selebrasyon. Wala ho tayong pangkalahatang programa para sa kanilang Christmas party. Kung hindi, ito ay simpleng gaganapin lamang sa kanilang mga classrooms with their advisor. Good news para sa ilang magulang ang polisiya na ito na ipatutupad sa paaralan. Gaya ni Aling Julie na may 3 anak. Hindi siya sasaop. Dahil? Yun nga po. Magastos po. Hati naman ang reaksyon ng mga estudyante. Okay raw ang simpleng selebrasyon pero mas mainam pa rin na may Christmas gift. Para po masaya sa Christmas. Hindi magiging masaya kung walang Christmas gift. Giit ng pamunuan ng Bangaldan National High School, marami pa rin daw ang hindi nakaka-recover sa dagok ng pandemya. Hindi naman daw ipinagbabawal ang pagbibigay ng regalo ngayong Pasko, pero dapat daw ay isipin din ang mga estudyanteng walang kakayanang bumili ng regalo. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, patuloy na iiral ang amihan at easterly sa ating bansa. Posible rin ang localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Apayao, Cagayan, Kalinga, Isabela, Mountain Province, Quirino at Aurora. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Mahigit sa 50 asosasyon ng mga magsasaka sa Ilocos Norte na bigyan ng makinarya. Narito ang report ni Gab De Luna.
Mahigit 50 asosasyon ng mga magsasaka sa Ilocos Norte ang nabigyan ng mga makinarya mula sa NFA at Provincial Agriculture Office. Kabilang sa naipamahagi ang rice harvester, traktor, bangka, transplanter at precision seeder. Isinagawa rin ang groundbreaking ceremony ng Rice Processing Center ng National Food Authority sa bayan ng Dingras. Daan-daang kahon na naglalaman ng mga libro ang dumating sa silid-aklatan ng Vigan City. Ito'y mga donasyon matapos ilunsad ang Donate a Project sa syudad. Higit 1,000 libro kasi ng silid-aklatan ang nasira matapos malubog sa baha dulot ng nagdaang bagyong Egay. Marami ng araw sa mga estudyanteng naging suki ng silid-aklatan ang nakapagtapos ng pag-aaral at nakapasa sa board exam. Bilang tulong, nag-donate sila ng mga librong kanilang ginamit sa pag-aaral. Mahigit 100 opisyal mula sa gobyerno, private sector, civil society groups at academe ang dumalo sa Armed Forces of the Philippines Leadership Summit 2023 sa Clark, Pampanga. Ilang kilalang personalidad sa larangan ng pagseserbisyo ang nagbahagi ng kanilang mga karanasan bilang isang leader. Sentro sa mga pag-aral ang iba't ibang aspeto ng pagiging leader para makamit ang isang mapayapang bansa. Kabilang sa mga tinalakay na paksa ay ang pagtutulungan ng pribadong sektor at pamahalaan sa panahon ng sakuna, data-driven development, pamumuno para maprotektahan ang bansa, at pamamahala sa gitna ng krisis tulad ng nagdaang COVID-19 pandemic. Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bangkay ng isang lalaki natagpuan sa gilid ng ilog sa Sugpon, Ilocos Sur. Tutukan sa report. Patay na nang matagpuan ang 50 anyos na si Juan Mateo, taga-barangay Tubaday, Santol, La Union, sa gilid ng ilog na bahagi ng Barangay Likungan, Sugpon, Ilocos Sur. Doon sa report namin, nagkape pa siya sa bandang Barangay Likungan. May tindahan kasi doon ng mga alas 5, nagkape daw siya doon. Nung tanghali na doon nakita. Nakitaan ng sugat sa kaliwang paa ang biktima. Pero hinala ng autoridad na sugat ito sa mga bato sa ilog. Atake sa puso ang nakikitang dahilan ng Health Authority. Wala umunang senyales ng foul play at kumbinsido rito ang kapatid ng biktima. Kapatid niya, ayaw naman ipa-autopsy. Ina-encourage namin siya na ipa-autopsy para malaman sana natin kung ano talaga yung cause ng death niya. Patuloy ang paghahanap kay Joseph Boreta, 32 anyos, matapos sumunong malunod sa Abra River na bahagi ng Barangay Kilat, Langiden, Abra. Kasama ng biktima ang kanyang ama at kapatid na nagtungo sa ilog upang mangisda. Tatawid sana sila sa ilog nang tangayin ng agos ang biktima at nahirapang lumangoy hanggang sa nalunod. Posible umunong napagod at nakaranas ng pulikat sa binti ang biktima. Ipinaalam na ng local DRRM sa mga kalapit na bayan na bahagi ng Abra River na ipagbigay alam sa kanila kung makita ang biktima sa kanilang lugar. Rayatin sir ta baga nang nga nakakayan. Para pala daw kung diya galon mig ganak sir na mga naay ganan nga sta. Di ko makita mo. Makita ko awan mo sir. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Samantala, ipinatutupad sa LTO Dagupan City District ang fast lane para sa mga motoristang may pasong rehistro. Sundan sa ulat ni Russell Simorio. Papunta sa tanggapan ng Land Transportation Office ang motorcycle rider na si Mike mula sa Dagupan City. Aminado siyang paso ang rehistro ng kanyang motorsiklo, pero dahil sa mas mahigpit na implementasyon ng No Registration, No Travel Policy, magre-renew siya ng rehistro ng sasakyan. I-renew. Mahirap na may madisgrasya or what, di ba? Mas maganda na yung sigurado. Naglabas ng direktibang LTO Central Office sa district offices na magpatupad ng fast lane para sa delinquent vehicle owner registration. Bahagi ito ng kampanyang mairehistro ang nasa 24.7 milyon na sasakyan sa buong bansa na may expired registration. Pero nilinaw ng LTO na makikinabang lang sa fast lane ang mga motoristang higit 1 taon ng paso ang rehistro. Okay, yung mga rehistro po nila ay hindi po nai-renew
rehistro sa takdang panahon. No motor vehicle shall be allowed along Philippine highways unless duly registered on the current year. May ipinatutupad ding amnestiya sa mga motoristang pasuna ang rehistro ng mahigit 3 taon. Aabot hanggang 10,000 pesos ang ipinapataw na multa sa mga may expired na rehistro. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Flushing sa pamilihang bayan ng Calasiao isinagawa dahil sa umano'y malansang amoy sa palengke. Tutukan sa report. Nagsagawa ng flushing ang Market Division katuwang ang Bureau of Fire Protection sa pamilihang bayan ng Calasiao, Pangasinan. Isa umano sa madalas na reklamo sa pamilihan ang malansang amoy sa may fish section. Kaya panatili po natin na maging malinis, maayos at saka hindi masyadong maamoy ang ating palengke upang sa ganun ang ating mga vendors, ang ating mamimili ay hindi sila makaamoy ng mga malansa, especially dito sa ating fish section. Problema pa rin daw ng tanggapan ang mga baradong kanal. Marami ang mga itinatapong plastic sa drainage canal na dahilan ng pagbara ng drainage system. Kaya ako namin yung ating mga vendors, ang ating mamimili na kung pwede iwasan nila na magtapon ng mga anumang bagay o mga plastic dyan sa ating kanal upang sa ganun ay hindi magbarado ang ating mga drainages. Pero kumpara naman umano noong nakarang taon, nabawasan na ang mga itinatapong basura sa kanal. Importante raw ang kooperasyon ng mga tindera para mapanatili ang kalinisan sa pamilihan. Iniipon namin yung basura. Tapos sa gabi, may kumukolekta dyan sa ano. Ay, hindi po. Kasi babara kami rin ng mamumroblema. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga tanyag na landmark sa mundo, ibinida sa makukulay at naglalakihang float sa Candon City sa Ilocos Sur. Silipin sa ulat ni Ivy Hernando. Nagliwanag ang kahabaan ng National Highway ng Candon City, Ilocos Sur dahil sa mga makukulay at naglalakihang float sa ginanap na Barangay Lighting Float Parade. Gamit ang mga cab ng 21 barangay na nakilahok, binihisan ito ng mga disenyong inspired ng mga tanyag na landmarks sa mundo. Nariyan ang Eiffel Tower ng Paris, France, Mayon Volcano ng Bicol, ang Golden Gate Bridge ng San Francisco, California, Great Wall of China. Wagi sa kompetisyong ito ang Dutch Windmill ng Netherlands. Second place ang Leaning Tower of Pisa ng Italy. Pumangatlo ang Gardens by the Bay ng Singapore. Pasok din ang Merlion ng Singapore at ang Big Ben ng London. Ang aktibidad bahagi ng pista ng lungsod na tinawag na Feria de Candon. Pang 19th year na namin ito. Most of our events are held at night. So lighted yung mga pinaka-main event namin. Ang Feria de Candon ay pag-alala sa unang trade fair exhibition na nagsimula sa lalawigan 126 years na ang nakararaan. Commemorating this Candon Exposition of 1892. Ito kasi ang pinakauna na trade fair na nangyari sa Ilocos Island. Iba't ibang aktibidad at kompetisyon ang tampok sa Feria de Candon hanggang sa Sabado. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Mga kapuso, 18 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.